Okay, you decided to become an independent, no? What does it mean? Ilan ba kasama niyo dyan? Sa ngayon, ang independents ay 6 yata eh. Pero ang kasama ko na independents na sumusuporta sa Pangulong BBM ay 2-3 kami. Si Kong Albi Benitez tsaka si Kong Duke Frasco. Okay. So, yung ibang bumoto ng independent, tingin ko, hindi sila nakasuporta sa Pangulong. Okay. So, ikaw Kong, you clearly said that you support the president. Pero bakit hindi mo masuportahan yung kanyang pinsan sa pagka-speaker? Hindi, sinabi ko naman rin yung reason is because hindi ko kayang suportahan yung liderato dahil sila rin ang liderato nung nangyari yung 2025 budget, di ba? So, the fact na nangyari yun under their watch, paano ko naman susuportahan? Pagkatapos ng SONA, ang susunod na gagawin namin napakahalaga ay yung talakayin na yung national budget na magsisimula nga pag-submit ng DBM ng National Expenditure Program. Kung ang ibig sabihin tulad ng sinabi mo, ito po yung budget proposal ng executive branch under President BBM. Okay, sige. Prangka usapan mo na kung Toby. Meron bang pork barrel diyan sa budget? Okay. Pag pinag-usapan natin ang galing sa Kongreso. Hindi. Pag sinabi natin infra, wala ng pork barrel. Kasi di ba kaya nagkaroon ng pork barrel dati? Dahil may PDAF, di ba? Ang nangyayari dun sa PDAF, nakasulat lang, for example, dun sa budget, ang nakasulat nun is 70 million per congressional district. Pero pagkatapos ng budget, tsaka lang ililista kung ano yung mga proyektong to. Hindi nakaline. Yes, that was before. Bago yung Supreme Court decision. Tapos noong 2013, nagkaroon ng Supreme Court decision, pinagbabawal yan. So, pork barrel, in terms of infra, wala na kasi naka-line item lahat. No? Okay. Ngayon, yung tinutukoy kong pork barrel is pork barrel in terms of social services. Diba? Okay. Ano yung mga social services na yan? Yan yung mga nasa DSWD na AIX, AKAP, TUPAD, at TUPAD under DOLE, tapos yung MAIP under DOH, no? So yung MAIP, yan po yung mga guarantee letter. Mas kilala yan ng ating mga kabayan sa tawag na guarantee letter. Tapos meron pati dyan yung TESDA, tsaka yung SACHED, yung test of scholarships, tsaka yung Commission on Higher Education, mga scholarships, no? So bakit ko sinasabing pork barrel? Di ba ang sabi doon, ang definition ng pork barrel is kapag after ma-approve yung budget, may intervention o may ginagawa pa ang Kongreso pagkatapos ma-aprubahan yung budget. Yun ang tinatawag na pork barrel. Okay. Yes. Okay. Itong mga binanggit ko, AIX, AKAP, TUPAD, MAI, guarantee letter, tsaka ano yan. Ang nangyayari dyan, so may basic allocation for your district, di ba? Para sa distrito, may basic. Hindi po talaga kakasya yon sa pangangailangan ng mga constituents namin, lalo na yung guarantee letter. Ngayon, pag hihingi ka ng, pag naubos mo yon, magre-request ka. Di ba dapat kung guarantee letter yon sa DOH ka magre-request, di ba? Pero never ni isang beses na nag-request kami sa DOH for guarantee letter. Never kami nag-request ng AIX, AKAP sa DSWD. Lahat yan, i-request namin doon sa portal. May papasukang portal yung staff namin doon sa Kongreso at i-request doon. At pagkatapos noon, sasabihan kami na okay na yung request nyo, pinoprocess. So, yan ang pork barrel. Kasi, di ba, nasa executive branch na yung budget, hindi na dapat pinapakialaman ng Kongreso yun. At question. Sorry. Yes. Question. Sino nag-a-approve nitong request for additional funding dito sa AIX, AKAP, TUPAD, MAIP? Office of the Speaker, yung Deputy Secretary General. May isang Deputy Secretary General na naka-assign dyan. So, siya yung mag-a-approve. But syempre, hindi naman niya ma-approve. Pag sinabing hold, hold yan. Di ba? So, pati yung amount, ganun.
Pero siyempre, pag nagagamit yan, para sumunod yung mga congressman, hindi pa pwedeng hindi ka susunod, di ba? Mga magkano pinag-uusapan dito na, kunwari, additional request for AIX, TUPAD, AKAP, or MAIP. Kunwari, mga magkano pinag-uusapan na pondo rito na ina-aprobahan? Depende. Iba-iba yan eh. Kasi magre-request ka, di ba? Dahil siyempre, mahirap mag-request. Hindi naman po pwedeng lagi kang magre-request. Lahat naman susubukan malaki kasi kailangan na madali yan sa distrito, no? Like how much ka? Give us a figure. Depende. For example, kung ako magre-request siguro ako ng 30, magre-request ako ng 50. Depende kasi hindi naman buong yan ma-aprubahan eh. Million to million. Yes, million. Okay. Ganyan. So magre-request ka, tapos sabihin sa iyo kung okay na at pwede mo nang gamitin. Okay. Kung na-endorse na doon sa yung request mo. Ang sinasabi kasi nila, okay, ang pinakamahalaga dito is, for example, hindi ka sumunod, pwedeng i-withhold yan, di ba? Sumunod saan, for instance? For example, may gustong mga stand, hindi ka sumunod, syempre, pwede i-withhold yung mga yan. Okay, so kontrolado mo ngayon yung congressman kasi ayaw naman mga congressman mapahiya siya dun sa constituents niya, di ba? Sipin mo, lalo na with social media now, magkadikit kayong distrito, ikaw wala ka nang maibigay na guarantee letter. Yung pinaka-importante kasi dyan talaga yung guarantee letter, Christian eh. Kasi di ba, pag nagkakasakit yung mga constituents, lalapit sa amin, so napakahalaga ng guarantee letter. Pag wala ka nang maibigay na guarantee letter, tapos yung kabilang distrito bigay ng bigay, malalagay ka naman sa alanganin. Okay, hindi lang yun. Lahat yan kino-compare na. Alam mo naman ng tao ngayon, kumparahan kung ano yung natatanggap nila doon sa kabila, di ba? Sabihin, bakit doon sa kabila may TUPAD pa sila? Bakit dito may AIX pa? Bakit dito wala na? So, yan ang problema dyan. Ang isa kong tanong, Congressman, bakit kasi umabot sa ganyang punto na kailangang lumapit pa yung ordinaryong Pilipino sa Congressman, kung pinalakas nyo na lang yung sistema para dediretso sila doon sa ospital o doon sa government agency, bakit pa kasi may pakikialam yung Congressman? Hindi, sa akin walang problema, no. If it can be done that way na naka-lodge na lang kung yung okay, ang pinaka-ideal diyan, ipondo natin lahat 'yan doon sa sa ospital. Tapos kung libre na yung constituent namin, wala namang problema sa amin 'yun eh. Ang gusto lang naman namin matulungan yung constituent namin eh. Yun lang naman ang pinakamahalaga eh. Syempre kung kailangan nila ng tulong, saan naman pupunta yun, di ba? Expected naman sa amin pupunta yun eh. Pero kung libre na sila doon sa ospital, hindi na yan pupunta sa amin. Yun nga. Kasi nga, technical, hindi naman kailangan yung papel ng congressman dito o ng politiko, di ba? Kung gumagana yung sistema. Kasi nagagamit siya sa patronage politics eh. Parang nangyari, napupunta yung utang na loob sa inyo, di ba? Yes. Definitely, di ba? At kung hindi kami makabigay, sa amin din naman mapupunta yung galit, di ba, Christian? It works both ways, di ba? Kung hindi kami makabigay, di sa amin din magagalit. So ano gagawin ni congressman? Congressman, katulad ko, magsisumikap ako na makakuha para mas mabigyan yung aking mga constituents. Pero kung sinasabi mo, may sistema na direkta na sila sa ospital, di na sila sisingilin, walang problema. Yan ang pinaka okay, no? Government hospitals, pwede yan. Ngayon kasi, meron na rin guarantee letters sa mga private hospitals. Eh. So, hindi ko alam kung anong mechanism ang gagawin nila para wala na rin sisingilin doon.